Security measures sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong araw at update sa threat assessment sa Senado ating tatalakayin kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes ma'am, magandang tanghali po. Ma'am, una sa lahat, ilan po yung nakadeploy kanina at ngayon? Kanina doon sa Quirino Grandstand area at saka sa Luneta, no? At saka hanggang ngayon, kahit tapos na yung selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. At sa mga lugar po, nakatuon ang pinakamalaking deployment ng PNP. So para po sa ating celebration ng 128th Independence Day, meron po tayong inilatag na nasa 8,400 na personnel, PNP personnel, doon po sa mga lugar kung saan magkakaroon tayo ng selebrasyon. Ganon din po dun sa mga identified rally sites natin or yung mga areas po na posibleng magkaroon ng mga pagtitipon ngayong araw. Okay. Major, maliban po sa police visibility, paano po ginagamit ng NCRPO ang crowd monitoring, traffic management at rapid response capabilities para po maiwasan ang anumang untoward incident sa mga pangunahing venue at areas ng pinagdausan ng selebrasyon? Ginagamit po natin yung ating intel monitoring, ganun din po yung ating patuloy na pakikipag-ugnayan doon sa ating mga force multipliers, sa ating mga LGUs at iba pa po nating mga counterpart agencies para masiguro po na yung ating mga ginagawang aksyon ay magiging partner ng ating mga ginagawa kasama yung ating mga force multipliers para masiguro po natin na yung lahat po ng ating actions, lahat po ng ating mga programa ay magre-result po sa maayos at na peace and order dito sa Metro Manila. So, Major, kumusta naman po yung koordinasyon ng NCRPO sa AFP, BFP, PCG, MMDA at sa mga lokal na pamahalaan? At paano ito nakatulong upang masiguro na maayos yung pagdiriwang ng aktibidad ngayong Araw ng Kalayaan? Kahit tapos na kanina, maayos namang nairaos yung pagdiriwang kanina sa Quirino Grandstand. Pero hanggang kailan po ba magbabantay ang ating kapulisan sa buong Metro Manila? Yung pong ating pagbabantay in line po dito sa celebration ng ating Independence Day ay hanggang sa pumatapos natin yung mga nakalatag po nating programa, yung po mga pagdiriwang at ang mga pagtitipon or yung mga protesta po na inaasahan po natin na magkakaroon po ngayong buong araw. So, yung pong ating koordinasyon sa AFP, sa MMDA, ganun din pa po sa ating iba pang counterpart agencies is naging maayos po yung ating koordinasyon kung kaya po naging matagumpay po yung ating mga pagdiriwang, yung peace and order po natin dito sa Metro Manila is naging maayos. Napanatili po natin yung kaayusan sa lahat po ng panig dito sa Metro Manila at dahil nga po dito sa maayos nating koordinasyon, wala po tayong na-monitor na major untoward incident nung naganap po yung ating mga programa at selebrasyon ngayong araw. Okay. Major, sa ibang usapin naman po, nananatili po na naka-heightened alert ang NCRPO dahil po sa napabalitang security threat o posibleng security threat sa Senado. Maaari po ba ninyo ibahagi kung ano yung mga update po ba tayo at yung ito po bang threat na natanggap ninyo ay maaari makaantala sa operasyon ng Senado? Sa ating po pagtatala, wala ngayon po kasi in line with the celebration ng Independence Day, tayo po ay naka-red alert po, naka-full alert po ang NCRPO. So magbababa po tayo ng full alert status natin kapag natiyak na po natin, natapos na po yung mga programa at hindi na po natin kailangan palawigin pa yung full alert status natin. Pagdating naman po din sa ating pagsisecure dito sa Senate at sa mga sinasabi pong banta, patuloy po natin itong bina-validate at bine-verify lahat ng information para po masiguro po natin at malaman natin kung talaga po bang mayroong threat na patungkol po dito sa sinasabi po nila na banta dito sa Senado. So, follow-up lang, no, Major. Ano yung parameters para masabi ninyo kung kailangan pang i-extend yung sinasabing alert status ninyo sa ngayon o kailangan nang tapusin? Para kasi, di ba, nung kahapon, work from home ang Senado. So, hanggang kailan po kaya pwedeng ma-endorse na ganun pa rin or pwede nang matawag na pwede nang magbalik sa normal ang operasyon sa Senado? Pagdating po doon sa ginagawa po na, kumbaga po yung security measures na ginagawa po ng Senate is within lamang po naman dito sa kanila. So hindi po nakabatay sa alert status po ng NCRPO yung ginawa po nilang work from home. So apart po yun doon sa doon sa kanilang ini-implement po na mga security measures sa Senate. Ang sa amin po kasi
is nakatalaga lamang po kami at nagbabantay po sa labas ng Senate. So, ang ating alert status po ay ginawa po natin yung pagtataas in line with the celebration po ng Independence Day. At kung sakali man po na matapos na po yung mga pagdiriwang ngayong araw at malaman po natin or ma-observe na hindi po natin kailangan palawigin yung full alert status ng NCRPO, ay muli po ay babalik po tayo sa heightened alert status. Okay. Major, pagka sa ganito pong mga security threat, hanggang saan po ang sakop ng inyong monitoring? Maging sa social media ba ay nababantayan din? Kasi yung ilang mga netizen na nagpo-post para mag-instigate ng gulo ay nababantayan rin ng NCRPO. Tama po? Tama po, kasama po sa ginagawa nating pagmomonitor para malaman kung yung ating ginagawang threat assessment is pati po yung mga nasa social media, yung mga pinopost po, binavalidate po natin yan, bine-verify at inaalam po kung ano yung hanggang saan yung katotohanan ng mga pinopost na ito. At kapag po halimbawa malaman natin na mga fake news po ito, ay gumagawa rin po tayo ng hakbang para naman po hindi po ito mag-cause ng panic or magkaroon po ng pangamba yung ating mga kababayan na nakakakita po ng mga postings na ito sa social media. So Major, ilan naman po yung deployment ninyo ngayon sa paligid ng Senado? Tsaka ano yung mga particular na tungkulin ng kanilang ginagampanan para mapanatili ngayon seguridad doon? At saka pati na rin yung sinasabi nga sa mga nagtawag ng mga magrarally doon sa EDSA. Sa ngayon po, meron po tayong nasa 1,090 na PNP personnel, mga CDM contingents na nakadeploy po sa paligid ng Senate. So, ito pong bilang na ito ay nagdepende po doon na rin sa information natin na may mga posible po na mga pagtitipon or mga rallies na maganap po sa paligid po ng Senado. Kaya po nandyan po yung ating mga CDM contingents. At yan po naman ay nagdidepende, yung bilang na yan ay nagdidepende sa kung ilan po yung inaasahan natin na bilang ng mga protesters na pupunta po sa paligid ng Senate. Okay. And Major, nabanggit din po sa ulat na sineseryoso ng PNP ang anumang intelligence report mula sa NBI. Ano-ano pong mga pagbabago o adjustments ang isinagawa ninyo sa deployment at security protocols bilang tugon po sa mga impormasyong ito? Pagdating po sa ating mga security protocols, nakadepende po tayo dun sa ating sa monitoring po ng ating intel units dito sa PNP. So yung po namang koordinasyon natin sa NBI pagdating po dun sa threat na binabanggit po nila is patuloy pa rin po nating bine-verify at bine-validate po ang katotohanan po nito. So Major, maaari din daw pong baguhin ang deployment depende sa crowd estimate, mga aktibidad at intelligence information. So ano po yung mga indikasyon o sitwasyon na maaaring magtulak sa inyo na dagdagan pa o bawasan na ang presensya ng kapulisan sa paligid ng Senado? So nagdidepende po yan sa ating intel monitoring, kagaya po ng sinabi ninyo is yung ating pong information. Kung meron po tayong mga nakikita or meron po tayong base po dun sa ating monitoring, kung meron po bang mga pupunta or may mga grupo na mag-convene dito sa paligid ng Senate. So yung pong dami ng ating mga personnel na nakadeploy dyan is depende po sa ating pagtataya kung malakihan po bang grupo yung pupunta or hindi naman po. So sa ngayon po kasi since holiday, nag-expect po tayo or in-anticipate po natin dahil marami pong wala pong pasok ngayon. So baka po magkaroon na mas malakihan silang pagtitipon, kaya po nagdagdag tayo ng kapulisan dyan sa paligid ng Senate. So bukod po sa Senado at saka sa EDSA Shrine, ano pa po yung areas of concentration na tinututukan ngayon ng NCRPO na maaaring doon magkaroon ng formation ng mga tao, ng mga magpoprotesta? Like kunyari, malapit doon sa Malacanang, sa Mindiola, ano po yung mga binabantayan pa ninyo na lugar? Siyempre po, yung mga identified rally sites po natin gaya ng Calao, itong CRB Mindiola, meron po tayo mga nakadeploy na personnel dyan sa White Plains, ganun din po sa People Power Monument. So yan po yung mga areas na nag-focus po tayo at dahil yan rin naman po yung mga areas na meron po tayong information na magkakaroon po ng mga protesta or mga pagtitipon. Okay. Major, maihabol ko lang, meron ba tayong bagong instructions sa ating mga tauhan para hindi maulit yung mga nangyari kamakailan kung saan pinagbababato ng mga plastic bottles, yung mga lumalabas sa Senado? Nagkaroon po tayo ng mas maayos na koordinasyon. Siyempre po yung paglalagak po natin ng ating CDM contingents.
kung meron po na tayong lugar kung hanggang saan na lamang po tayo maaaring magkaroon ng mga pagtitipon, or yung mga rallyista po natin is meron na lang po silang specific na lugar kung saan po sila pwedeng mag-rally or magtipon-tipon. At syempre, naglagay din po tayo ng mga physical barriers or yung may mga barbed wire po dyan para masiguro po na kahit papano ay hindi na po magkakaroon ng contact yung ating mga protesters dun po sa mga lumalabas na sasakyan mula po dyan sa Senate. Alright, well, on that note, mensahe niyo po sa ating mga kababayan ngayong araw ng kalayaan. Go ahead, Major. Yes po, sa ating po mga kababayan, atin po sanang i-observe ng maayos, ng mapayapa itong araw na ito, itong selebrasyon natin ng 128th Independence Day, at sana po i-enjoy natin ito kasama ng ating mga pamilya. Wag na po tayong lumabas or sumama pa sana dito sa mga pagtitipong ito dahil hindi po maganda yung medyo mainit po. Kaya sana kung gusto niyo mag-stay na lang po tayo sa bahay. At syempre kung hindi po talaga mapigilan, meron po talaga tayong mga pagtitipon na magaganap or mga protest rallies, sana po gawin po natin ito ng maayos. I-practice po natin yung ating karapatan ng pagpapahayag ng naaayon po sa batas. Iwasan po natin ang manakit, manira ng mga government and private properties at gawin po natin ito ng maayos bilang pagsunod na rin po sa ating mga umiiral na batas. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Thank you, ma'am.